Kaya inaninsyulang ni Trump na maaring ipagbawal niya ang Sharia law sa Amerika dahil hindi ito tugma sa mga pagpapahalagang kanduranin. At guys, ibig kong sabihin, konting palakpakan naman dyan. Matagal na nating hinihintay ang araw na ito. Pakinggan natin ang kailangan nating marinig. KOI, marami tayong mga kaaway. Pakiramdam ko ay nasa loob mismo ng ating bakuran. Meron tayong DSA at meron tayong Islam. Ang Red-Green Alliance, isang bagay na inilagay ko sa pisara nung nasa Fox pa ako. At sinabi ko, mangyayari ito. At lahat ay nagsabi na hindi sila kailanman magtutulungan. Pero yan mismo ang nangyayari ngayon. Ipupursige mo ba o pipirmahan ang isang batas na nagbabawal sa Sharia law sa Amerika? At pagdating sa mga Marksista, Anong payo ang maibibigay mo sa GOP para mas maintindihan nila ang mga taong nakararanas ng krisis sa taas ng gastos sa pamumuhay sa Amerika, lalo na ang mga kabataan? At ang mga Marksista ay ginagamit at sinasamantala lahat ng yan. Sa tingin Ano ang ko, maipapayo ganito ang mo? gagawin ko. Dalawang bagay ang masasabi ko. Una, tungkol sa Sharia law. Masasabi ko talaga na hindi yan dito sa ating bansa. Walang Sharia law dito. At alam mo namang may mga lugar na meron ito. At sasabihin ko, hindi pwede. Pumunta ka sa London, pumunta ka sa Paris. Parang isa na itong pangalawang paraan ng pamumuhay. Katawa-tawa yan. Oh, At siguradong kakampi mo ako dyan. Sa panig din ng maraming ibang tao. Kasi, alam mo, ikaw, ako, may mga tao tayo na sa tingin ko, mas nakabase tayo sa common sense kaysa sa ideologiya. Ang tamang politika, tungkol lang talaga yan sa common sense. Pero talagang ipagbabawal ko ang batas Sharia. At nangyayari na rin ito kahit paano dito sa bansa. At kapag nakita natin ito, tinatanggal natin at kailangan mo talagang tanggalin. Isa lang ang sistema natin. Magandang sistema natin. Minsan nakakainis, pero ito na ang pinakamaganda. Ayan na, sinasanayunan tayo ni Trump na ang Sharia law ay totoong problema. At marami pang ibang mga politiko ang nagsisimula na magsalita tungkol dito. At mga kaibigan, sa tingin ko ito na yata ang pagbabagong hinihintay natin, tulad ng pagbabago sa batas. Malinaw na magiging komplikado ang pagpasa ng pagbabawal sa Sharia law dahil sa kalayaan sa relihiyon na isa sa pinakamahalagang prinsipyo sa Estados Unidos, ang paniniwala sa kalayaan na siya mismong tinatarget ng Sharia law. Kaya hindi ako magugulat kung ito ang maging isa sa pinakamalalaking paksa sa mga susunod na taon habang sinusubukan nating alamin kung paano haharapin ang isang kalabang gumagamit ng napakatusong sistema laban sa atin. Pero panahon lang ang makapagsasabi. At gaya ng sinabi namin, marami pang ibang tao ang lantaran ng nagsasalita. Tatalakayin natin lahat yan. Pero sandali lang, isang mensahe mula sa ating mga sponsor. Salamat sa inyong pagdalo. Maligayang pagdating sa Pushback. Ako si Ira K. Bawat isa sa inyo ay sumusuporta sa pahinang ito sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-hype, at sa lahat ng iba pang paraan ng pagsuporta. Kaya salamat. Pinahahalagahan namin ito. At syempre, sa pagbili mula sa ating mga sponsor. Mahilig ang mga kumpanya ng skincare na magbigay ng malalaking pangako na hindi naman nila kayang tuparin. Pero dahil napansin nyo ang balat ko, oo, nakikita ko kayo sa mga komento na iniisip na parang 10 taong gulang lang ako. Naisip kong ikwento sa inyo ang kumpanyang mahal ko, ang OneSkin, na hindi pangkaraniwang negosyo ng skincare. Alam nyo, hindi talaga nila balak maging isang skincare company. Itinatad ng 4 na PhD na siyentipikong nagsasaliksik sa pagtanda at mahabang buhay, nakatuon sila sa isang bagay, pagtanda ng balat. Hindi kailanman naging layunin ang mabilis at palabas na solusyon lang. At kapag naranasan mo na ang pagbabago, hindi ka na babalik sa dati. Kailangan ko lang kayong bigyan ng babala. Halos lahat ng kakilala ko, napaniwala ko ng subukan ito. At mapapaniwala rin kita. Ibig kong sabihin, yung 10,000 na 5-star reviews ay talagang nakakakumbinsi din. Bunga ng mahigit 10 taon ng pananaliksik sa kahabaan ng buhay, tinutulungan ka ng OneSkin na makamit ang pinakamalusog mong balat ngayon at habang tumatanda ka. Kaya para sa limitadong panahon, subukan ng OneSkin na may 15% diskwento gamit ang code na MIRA sa oneskin.co/MIRA. Iyan ay 15% diskwento sa oneskin.co gamit ang code na MIRA, M-E-I-R-A. At pagkatapos mong bumili, tatanungin ka nila kung saan mo sila nalaman. Kaya pakiusap, suportahan ninyo ang aming palabas at sabihin ninyo na kami ang nagpadala, MIRA. sige mga kaibigan, balik tayo sa usapan tungkol sa pagbabawal ng Sharia law at kung ano ang nangyayari. At Kung bakit pinag-uusapan ito ng mga tao. Tingnan natin. Nakakakita ba tayo ng mga teroristang pag-atake mula sa radikal na Islam sa loob ng ating sariling bansa? Saan ito nagmula? Ang Islam ay halos banyaga sa kasaysayan ng Amerika. Siguradong hindi ito dumating sa Estados Unidos sakay ng Mayflower. Isa itong bagay na sinadya nating ipasok sa ating bansa bilang bahagi ng ating patakaran sa imigrasyon. Sino ba ang taong ito? sabi ni Congressman Brandon Gill na kung hindi natin sisimulang ipagbawal ang Sharia law sa Amerika, sisirain tayo ng Islam. At tama siya. Mayroong nakakatakot at mapanganib na pag-iisip ang mga taong ito na sinusubukang pumasok at sakupin ang mga lipunang naniniwala sa kalayaan. At ito ay isang bagay na mas lalo nang napapansin ng mga tao at nauunawaan ang kahalagahan ng pagharap dito, hindi bilang pag-aalis ng kalayaang panrelihiyon mula sa mga sumusuporta sa Islamismo, kundi bilang isang mahalagang banta na kailangang harapin bilang isang banta, isang teroristikong banta na nais alisin ang lahat ng ating pinaniniwalaan. Parang isang totoong pananakot. At sisirain tayo nito tulad ng pagsira nito sa Europa ngayon. Tama. Tungkulin natin na manindigan laban dyan,
ipaglaban ang ating mga halaga at ipagbawal ang mga banyagang kultura at ideolohiya na hindi tugma sa ating sariling balangkas ng pamahalaan. At iyan ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki ko na maging bahagi ng Sharia-Free America Caucus. Nakakakita ba tayo ng mga teroristang pag-atake mula sa ibig kong sabihin? Oo, palayain ang Amerika mula sa batas ng Sharia. Yan talaga ang unang hakbang. Maiisip mo ba kung nakita ito ng Britanya noon, kung nagkaroon sila ng sapat na pag-unawa na ito ay totoong problema at ipinagbawal nila ito? Ano saan ang kinakaharap natin ngayon, imbes sa aktual na nangyayari roon? Ang nakita mo sa mga lugar tulad ng Dearborn ay ang susunod na hakbang habang sinusubukan nilang ipatupad ang batas ng Sharia. Sinusubukan nilang gamitin ang kanilang matinding relihiyosong batas para ipailalim ang mga hindi Muslim upang pilitin silang sumunod sa batas ng Sharia. At iyan ay talagang labag sa konstitusyon. Ito si Senador Ted Cruz para sa mga hindi pamilyar sa kanya at talagang tutol siya sa Islamisasyon ng Amerika. Labag sa batas. Walang puwang ang Sharia law sa Estados Unidos ng Amerika. Sa totoo lang, si Abdul Al-Sayed ay hayagang nagsasabi na siya ay sumusunod sa Sharia law at sinusunod ito sa kanyang buhay. At unawain na ang mga Islamista, hindi nila tinutukoy ang isang individual na Muslim na pinipiling sundin ang kanyang pananampalataya. Pinuprotektahan yon ng konstitusyon. Maaaring pumili ang bawat isa ng kanilang sariling pananampalataya. Ang tinutukoy nila ay ang paggamit ng mga tuntunin ng batas ng Sharia para pasulurin ang lahat upang kontrolin ang lahat. Iyan ang problema doon. Hindi ito tungkol sa mga tao. Kung gusto mong isagawa ang batas Sharia sa pribasya ng sarili mong tahanan bilang isang individual at hindi naapektuhan ng ibang tao, tulad ng hindi pag-aasawa ng 9 na taong gulang ng mga babae, kundi ang simpleng pagtatakip lang sa sarili mo, pinapayagan ka. Ang problema sa batas Sharia ay naniniwala ito na lahat ng tao ay kailangan sumunod din dito. At doon nagkakaroon ng problema. At madalas kong marinig, pero hindi mo naman pagbabawalan ng mga tao na sundin ang batas ng mga Hudyo o ang kung anumang batas ng mga Kristiyano. At ang pagkakaiba ay hindi naman lumalabas ang mga taong yon at sinusubukang pilitin ang lahat na magpalit ng relihiyon at maging katulad nila. Malaking problema yon kapag may mapanganib kang sistema ng batas. Para habulin ang mga Kristiyano, para habulin ang mga Hudyo, para gawing ipinatutupad na batas ng bansa. At iyan ay lubos na hindi tugma sa konstitusyon. Kailangan natin lalo na ang mga autoridad sa pagpapatupad ng batas. Kailangan natin ang US Attorney General. Kailangan natin ang Texas Attorney General. Kailangan natin ang mga US attorneys at mga piskal para habulin ang mga una sa lahat nagpapadala ng pera sa mga terorista. At nangyayari yan sa malaking bilang. Pero pangalawa, sa mga nagtatangkang magtayo ng mga estruktura para ipatupad ang Sharia law, dahil yan ay labag sa batas sa pinakaugat. Ayan, narinig niyo na. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng mga particular na kalayaang panrelihiyon ng mga Islamist. Tungkol ito sa pagpigil sa kanila na magtayo ng isang infrastruktura at sistema na nangangahulugang wala kang personal na kalayaan maliban sa ilalim ng Sharia law. Ngayon, tandaan ninyo, ito ay isang bagay na maraming tao ang tumututol at ang mga Islamist ay nagpapanit. Nandyan si Nancy Mace. At ang kandidato sa Senado ng Michigan na si Abdul El-Sayed ay nahuling ipinagtatanggol ang Sharia law sa Oklahoma. At sinubukang ipagbawal ang Sharia law, hindi pa man isang dekada ang nakalipas. Ang nanapuwersang yon ay buhay at malakas pa rin hanggang ngayon. Ito ay isang keynote speech sa isang CARE Oklahoma banquet. Nagsalita siya ng 16 na minuto habang masayang-masaya niyang ikinuwento kung paano na ibasura ang lumang pagbabawal sa Sharia ng Oklahoma. Alam niyo ba kung sino si Abdul El-Sayed? Siya ay posibleng maging kinatawan ng demokratiko mula Michigan sa Senado. Parang siya at naniniwala siya at mahal niya ang batas ng Sharia. Mula, hindi matatawaran ang kahalagahan ng pagsasalita tungkol dito. Pakinggan niyo lang sila. Wala kang alam. You are Nandadaya ka. You are very... Tama na. Because Sharia law, it's a false Federal na statement. pag-uusig Sharia laban sa law, Homeland it means that Foundation. what Ang I may-ari ng believe in mas. as the Quran Tama and ba? following the Quran and the Sunnah, to be a good Muslim, to be not cheating, not killing, not committing crimes. That is the Sharia law. Tandaan, ang tanong dito ay hindi kung dapat mong pigilan ang mga Islamista na maisagawa ang kanilang reliyon. Dapat lahat ay may karapatang magsagawa ng kanilang sariling reliyon sa loob ng sarili nilang tahanan. Ang tanong ay kung papayagan ba silang palawakin ang Sharia law para pilitin din tayong sundin ito. At marami talagang iba't ibang mga Islamista na mag-iikot. Tulad ng isang ito na nagsasabing, hindi, magandang Sharia law, bla bla bla. Maaring ignorante sila o nagsisinungaling lang. Maaring hindi nila alam ang plano ng mga Islamista na sakupin o sadyang nagsisinungaling lang sila sa iyo at inuulit ang lahat ng sinasabi ng mga ito. Hindi, maganda ito. At wala naman talaga kaming plano na sakupin. Ano bang sinasabi mo? Tungkol lang ito sa hindi pagpatay at kung ano-ano pang kalokohan. Relihiyon mo, ang Quran at ang mga hadith. hadith. Sandali, hindi ko pa nga naipapaliwanag kung ano ito. Nangyari ito sa Texas. May isang booth doon na nananawagan ng pagbabawal sa Sharia law at ang mga Islamista ay nagwawala tungkol dito. Ayos lang ang buhay ni Muhammad. Ituro na dapat mong patayin ang mga hindi naniniwala saan mo man sila matagpuan. Diyos ko. Ito ay kakila-kilabot. Kaya kung totoo ang Biblia, kung ganon, mali ang Islam dahil sinabi ng Islam na si Jesus ay Diyos.
Kung maniniwala kang mali ang Biblia, kung gayon, Hindi ko kayang gawin lahat ng yan. Pakinggan natin ang isa pang tao na nagsasalita tungkol dito. Ito ay si kinatawan ng Texas na si Keith Safe. May babala siya. Sige, at ito ay galing sa Texas. Alam naman natin ang mga nangyayari doon. Narito ang mga nangyayari ngayon sa Texas. Mayroong maraming mga pabahay na para lamang sa Muslim na umiiral na o nasa yugto ng pagpaplano, kabilang ang The Meadows, Epic City, na nasa distrito ko mismo. Kasalukuyan itong iniimbestigahan ng estado ng Texas. Isang imam ng Islam sa Dallas ang tumawag ng pulis sa kapwa Muslim dahil lamang sa pakikipag-usap nito sa isang pastor na Kristiyano. Isang imam sa lugar ng Houston ang navideohan na nagbabantang sakupin ng mga tindahan na nagbebenta ng mga produkto na hindi tugma sa Sharia. Tandaan mo ito kung para sa video na ito kung saan sinabi niya, Diyos ko, anong sinasabi mo? Hindi naman talaga yon ang nangyayari. At pagkatapos, pakinggan mo kung ano talaga ang ginagawa ng mga Islamista sa aktwal na sitwasyon. Kahapon lang, sa isang pampublikong high school na pinopondohan ng buwis, sa distrito ko, may isang grupong Islamiko na naglagay ng booth sa oras ng klase para mamigay ng mga kopya ng Quran. Walang pahintulot. Ginawa nila iyon. Dumarami ang mga ganitong halimbawa araw-araw. Lumala na ang pagkalat nito. Kaya sa ika-3 ng Marso, isang panukala na ipagbawal ang Sharia ang lalabas sa balota ng primerya sa Texas. At hinihikayat ko ang lahat ng taga-Texas na pumunta at bumuto para sa panukalang iyon. Dahil kung ano ang mangyari sa Texas, ganun din ang mangyayari sa bansa. At kung ano ang mangyari sa bansa, ganun din ang mangyayari sa mundo. Amen. Sana nga maging tunay na usapin ang pagbabawal at pagpigil sa Sharia law. At kahit papaano, sa pamamagitan ng batas ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na lumaban, kung hindi man sa media lang. Salamat sa inyong atensyon tungkol sa bagay na ito.